hanggang Biyernes. Sa orason na 1:07 ng hapon, inyo pa rin pong nakakasama. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Miss Karen Oyong. Sa mga nagugulat partner na kung bakit hindi napapakinggan yung kanilang mga paboritong drama ngayong tanghali, binigyan daan ho natin ang pagtutok dyan ho sa rally, surprise rally, kumbagitin nga ng Philippine National Police dahil walang permit, walang koordinasyon. At eto nga po, ang nangyari ay grabing trapiko naman po ang naging epekto nito. Yung mga kababayan po natin na naipit po sa area po ng EDSA along White Plains, may mga ilang areas din po na siguro ay naapektuhan na rin yung mga kalapit na lugar at mga kalsada. Pero may mga nakikita rin tayo naman sa social media na medyo lumuluwag-luwag na rin daw kahit papano. Pero still yung area po dyan sa may White Plains ay may kasikipan pa rin, hindi pa rin po umaalis ang mga miyembro po ng INC at ilang mga supporters po nila at tuloy-tuloy po rin po ang ating pag-antabay hanggang sa matapos po ito. So inisa-isa po natin ang ilang mga area sa EDSA Monument, sa may Ermita at Recto Manila, EDSA Flyover sa Mindiola, Maynila kung saan naroroon nakatoka ang ating mga reporters, si Well. At si Val Gonzales, ating alamin ang latest sa bahagi naman ng PNP na naka-full alert na ngayon. Tama ba, Val, sa buong bansa? Alamin natin ang detalye mula kay RH5. Val Gonzales. Val. Yuel at Miss Karen, alas 8 pa lamang ng umaga kanina nang isailalim na ng Philippine National Police sa full alert status ang lahat ng police regional officers, maging ang mga national support units sa buong bansa. Ayon dito kay PNP Acting Spokesperson, Police Colonel Allen Reyco, pinatupad ito pang paigtingin ng seguridad sa rally sa EDSA People Power Monument at tiyaking handang lahat ng unit na responde agad upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan, malalo na ang kaligtasan ng publiko. As of 11 a.m. ay nasa more or less 11,000 katao na ang tinatayang nasa EDSA People Power Monument. Samantala yung dalawang pulis na nakakatan kanina ay patuloy na ginagamot dito sa PNP General Hospital. Isa sa ilalim ngayong oras na ito sa X-ray, yung dalawang mga nasugatan. Isa sa mga pulis, yung naipit ng patra sa bantayan yung bus, habang yung isa direktang sinapak ng isang rallyista. Apat na individual na naaresto ang patuloy pa rin iniimbestigahan sa mga oras na ito. Ang driver ng bus, yung nanapak na release at dalawa pang kasama sa tulakan, ay dinala na nasa custody niya ngayon. Quezon City Police District Station 8. At pero sa kabila ng tensyon, Yuel at Discaren, sinabi ng NCRPO na generally peaceful ang isinasagawang pagtitipon. Sabi ni Police Colonel ko, ang tagapagsalita ng PNP, iginagalang ng pambansang pulisya ang karapatan ng bawat Pilipino na magtipon-tipon o sumali sa pagtitipon at magpahayag ng saloobin. Sabi ni ko, dapat na gamitin ang karapatan ito nang may pananagutan at pagtalima sa lahat ng umiiral na batas. Giwit ng opisyal, walang sino mang grupo o anumang grupo ang dapat na lumabag sa mga batas na pantay na pinatutupad sa lahat. Ngayon pa man, tiniyak ng PNP na magpapatuloy ito sa pagpapatupad ng maximum tolerance at patas na implementasyon ng lahat ng umiiral na batas upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. At nakiusap din na Yuel at Miss Karen ang tagapagsilita ng PNP at narito pakinggan at panoorin natin si Police Colonel ko. Humihingi na rin po kami ng pakiusap sa ating po mga gumagawa ng kilos protesta na sana huwag na po nating idamay sa abala at aberya ang mga hindi po kasali at hindi po naging partisipasyon dito sa kilos protesta na nangyari na ito na naiipit po sa traffic, hindi po makapunta sa kailangan nilang puntahan. Go ahead, Val. Yan yung pahayag ng tagapagsalita ng Philippine National Police, yung may pit na pakiusap sa publiko na huwag nang idamay yung hindi naman dapat na madamay, lalo na yung mga
manggagawa na papasok at pauwi, lalo na sa kanilang pag-uwi mamaya sa kanilang mga trabaho, maging sa kanilang mga eskwelahan. Val? Mula Oo. sa bahagi ng Campo Crame. Val? Yes, Karen. Yes, oo, Val. Since nagpa-press ko na rin na si Colonel Ko, meron ba siyang nabanggit about kung meron silang namomonitor naman ng mga pagkilos, mga kilos protesta sa mga probinsya? Siyempre, may mga miyembro ng INC sa iba't ibang probinsya, buong Pilipinas. Yan yung minomonitor ng Philippine National Police ngayon at ang konsentrasyon nga itong National Capital Region at binabantayan yung lahat ng border Karen para makita kung merong mga paparating na galing naman doon sa iba't ibang mga probinsya. So, kanina pang alas 5 ng umaga ay meron nanggaling dyan sa may bahagi ng South Luzon at ilan pang mga lugar, Miss Karen. Pero dito sa bahagi ng Northern Luzon ay wala pa namang namamonitor, Miss Karen, kung matututo ito sa National Capital Region, Miss Karen. Okay, may tanong ka, Yuel? Val partner, talagang nagkagulatan dito kasi kapag may mga rally sa mga nakaraan tulad nung September 21, araw ng Kagitingan rallies, laging may mga pulis na sa bawat entry point sa Metro Manila. At kanina, pasado alas 5 tayo pumasok dito sa may Cavitex, walang mga pulis eh. So ibig sabihin talagang pati sila nagitla dito, Val. Alam mo, totoo yung binabanggit mo, Ismael. Dahil kanina, nung nabatigang alas 5 o bandang alas 4:30 ng madaling araw, ang tanging makikita mo dyan sa bahagi ng White Place ay tanging yung mga tauhan ng MMDA na siyang regular na nakadeploy ng maaga para mga laga o mga tiwa doon sa dali ng trapiko, doon sa mga major thoroughfares, particular na nga dyan sa bahagi ng White Place. At wala pa mga tauhan ng Philippine National Police. Dumating lamang sila mga pasado alas 5 na ng umaga para i-monitor itong nangyayari. Pero, well, doon sa tanong mo kanina tinanong din natin kay LTRP Director, General Police Major General Anthony Abirin Jr. At ang kanyang binabanggit, ako pa raw, nung weekend pa raw, ay alam na nila na mayroon ng mangyayaring pagtitipon-tipon. Pero ang pag-aamin nitong si General Aturin ay hindi lamang manila tiyak kung anong araw. At bagamat kanyang binabanggit na namomonitor na, pero kung titingnan yung sitwasyon na Joel, tama ka, hindi masyadong nakapaganda ang PNP at kabusaga nga dito sa biglaang pagdagsa ng mga kapatid natin sa INC Joel, kasunod nga noong naging press conference kahapon ng Office of the Ombudsman na sinasabing ngayong linggong ito ay mag-aayos na ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta, Joel. Alright, maraming salamat, Val. Yan ang sitwasyon mula rito sa bahagi ng Campo Crame sa Quezon City. Ako si Van Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Special Coverage. Puntahan naman natin, partner, si Edwin. Naroon pa rin po sa EDSA northbound. Kanina sa kanyang huling report ay nasa EDSA flyover siya. So silipin natin kasama si Edwin Duque kung kahit pa paano umuusad na ang daloy ng trapiko dyan. Sana naman. RH23 Edwin Duque, go ahead Edwin. Tama ka, Miss Karen, kahit pa paano nakaabandi kami konti. Gano ang konti? Kalating oras. Lumampas na rin kami sa Krame. At dito pa rin sa southbound ng EDSA patungo ng Makati. Itong daanan ng EDSA Carousel ay pumasok na rin yung mga private vehicles. Ang problema, hindi gumagalaw maging itong mga bus ng EDSA Carousel. Hindi na gumagalaw dahil yung pakanan ng Julio Vargas, pagdating doon sa pinaka tulay, pakaliwa ng Robinson, ay maraming kumakaliwa doon ayon dito sa nakausap nating naglalakad galing doon. Kaya naapektuhan itong diretso papunta ng Makati. So, dahil pagbagsak mo ng Julio Vargas, doon pa lang sa bababaan, pahirapan na rin doon dahil kanya-kanya na rin naparadahan at marami na rin tao.
Kaya ang apekto, pinaka-apekto itong EDSA. Kaya kung papunta ka ng Pasig via Meralco Avenue, iwasan mo na to. Dahil mismo yung galing ng Green Hills papuntang Meralco Avenue ay hindi na rin halos gumagalaw. Halos apektado na lahat. Makikita mo halos naglalakad na yung tao mula sa Cubao at ang medyo maluwag-luwag lang, yung iba lumilipat sa northbound dahil hindi na nga wala nang dumadaan doon dahil sa carousel na lang. Pero dito sa southbound talagang makikita mo kanina may nakita rin tayong sasakyan papuntang magpapacheck up ata. Ang problema dahil naipit. Uli na nung malaman nila na may malaking event sa may bahagi ng or dyan sa may EDSA Shrine. Kaya kinansela na rin. Naghahanap na lang ng madaanan para makalabas at i-schedule na lang yung kanyang pagpapacheck up. At sa ngayon ay makulimlim pa rin pero wala nang pag-ambon. Pero kaya yung kikita natin ngayon, itong persa ng PNP galing Campo Crame ngayon ay patungo na rin ng EDSA Shrine. Naglalakad na rin, dala-dala yung kanilang mga bag, mga gamit, sila yung mga standby security para katulong na rin para magbigay ng seguridad sa nangyaring activity. Dahil kung gagamit ka ng sasakyan, ultimo motorsiklo, halos hirap makaabante dahil sa punong-puno itong southbound ng EDSA mula sa may bahagi na ng Quezon Avenue hanggang dito sa may Ortegas ay napakabigat na ng daloy ng trapiko. Yan, mamaya babalik tayo at kung ano yung iba pang kaganapan ko kung itong malaking rally ng mga kapatirang INC dito pa rin sa EDSA Shrine, dito sa bahagi ng Pasig at EDSA. Dahil itong mismong Ortegas, itong Robinson, puno na rin ng tao hanggang doon sa may unahan pa. No? May tapat ng patungo ng Mega Mall. Yan, marami ng tao, hindi na halos madaanan dahil nga dito sa nangyaring aktibidad. Mula pa rin dito sa EDSA, sa Quezon City, RS123, Edwin Duque, nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Special Coverage. Maraming salamat, Edwin. Oras na natin, 19 na minuto makalipas po ang 1:00 ng hapon. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide.
Amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Tips kung paano mapasunod ang iyong toddler sa isang photo shoot, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung dati taon ang photoshoot lang ang uso, ngayon, buwan-buwang milestone ni baby ang kinukuhanan ng larawan. Kaya naman para sa mga nagbabalak ng DIY photoshoot, una, siguruhin na kapag nap time ang inyong chikiting bago ang picture taking. Ito ay paraan upang maiwasan na wala sa mood o kaya naman ay komportable si Bagets. Pangalawa, pumili ng outfit na hindi mainit o masikip para makagalaw siya ng maayos at syempre bagamat ideal picture nga naman ang nakatingin si baby sa camera, hayaan na lamang siya sa mga pagkakataong sa iba siya nakatingin para candid shot ang dating. At kung may extra budget kayo, bakit hindi mag-hire ng isang professional photographer para hindi mahirapan sa pagkuha ng mga larawan? This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon! Bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm! Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm! Charm Fabcon. ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White rose papaya, wow, white rose! White rose papaya, wow, white rose! White rose papaya! May glow up with white rose papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! At nagbabalik po tayo. Ang ating oras 1:26 na po ngayong araw ng Martes. Kumustahin lang po natin ang lagay ng panahon dahil maulan-ulan nga po at makulimlim po ang kapaligiran. Ayan, para sa ating unat panahon ngayong araw ng Martes, patuloy nating binabantayan ang low pressure area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa katubigan ng San Pascual, Masbate. Ayon sa State Weather Bureau, mataas ang tsansa ng LPA na
maging bagyo sa pagdaan o paglagpas ng ating kalupaan at tatawagin sa pangalang Bagyong Henry. Bunsod ng LPA, asahan ng mga pag-ulan sa Luzon, kabilang ang Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mindoro, Romblon at Marinduque, gayon din sa Visaya. Samantala, humina naman ang southwest monsoon at umiiral na lamang sa Palawan na makararanas din ng mga pag-ulan. Umantabay lamang sa weather updates at advisory mula sa Pag-asa habang nagpapatuloy ang epekto ng LPA sa bansa. DZRH Special Coverage. Samantala, isang eroplano naman ang muling bumagsak sa Eastern France na ikinasawi ng lahat ng 11 sakay nito, kabilang ang 10 skydivers at isang piloto. Yan at iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo mula kay DZRH TV reporter James Galange. James. Balita mula sa Saudi Arabia, isang Saudi Aramco helicopter ang bumagsak sa bahagi ng Ras Tanura at masawi ang 14 na kataong sakay nito. Ayon sa ulat, hindi pa matiyak ang sanhi ng insidente habang nakatanda lamang magkarga ng krudong naturang sasakyan na pagmamayari ng isang Arabian Oil Company na maganap ang pangyayari. Kababalik lamang sa operasyon nitong Biyernes ang naturang kumpanya matapos mahinto ng 4 na buwan, bunsod ng hidwaan sa pagitan ng US at Iran na nagsara ng Strait of Hormuz. Samantala, balita naman mula sa Thailand, inaresto ang isang Australian national sa kasong pagpatay, bunsod ng pamamaslang sa isang 17-year-old na babae sa Tunchanok Don Hamla at isinilid pa sa isang suitcase. Ito'y matapos mahuli sa CCTV ang pagpasok ng dalawa sa isang hotel ilang oras bago ang pangyayari at nakita namang itinapon ang bagahe sa isang damuhan. Base naman sa mga ulat, magkasama umunong dalawa sa isang beach sa Pattaya na minsan ang tinawag na sentro ng illegal na sex tourism sa bansa. Kwento naman ng mga kaanak mula no hindi nila nakontak ang dalaga habang lubusin na kanilang pagluluksa matapos malaman ng sinapit ito sa karumal-dumal na krimen. At sa iba pang balita, kasado na ang South Korea sa kanilang mahigit $570 billion investment para sa isang artificial intelligence o AI chip na makatutulong sa mas mabilis na pag-unlad ng bansa. Ayon kay South Korean President Lee Jae-myung, hindi lamang ito bahagi ng ambisyon ng bansa sa larangan ng AI, kundi layon din itong mapabilis ang pagpapaunlad ng mga pangunahing komponent ng AI kaysa sa ibang mga bansa. Ito'y pangungunahan ng tech companies na Samsung at SK Hynix para sa pagbuo ng naturang chip na siyang lilikha ng dynamic AI systems na maaaring magamit ng mga kumpanya at semiconductor facilities. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galanga ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Special Coverage. Yan po ang iba pang mga balita na atin ding tinutukan ngayon hong araw ng Martes. Babalik ho tayo at sa ating pagbabalik may makakausap tayo na analyst patungkol ho sa implikasyon nitong isinasagawang rally. May connection kaya o may posibleng magbago o makaapekto dahil sa Lunes na nga pala ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Lahat ng yan sa atin hong pagbabalik. Oras natin 1:30. Ang oras. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang sa ating DZRH Special Coverage.
Tuloy-tuloy pa rin ho ang ating special coverage ngayong araw. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Miss Karen Oyong. Bigyan daan niya natin na TV, RH TV, yung EDSA White Plains ngayon. Bago natin kausapin ang ating panauhin, pakita muna natin saglit sa ating TV screen kung ano ang kasalukuyang sitwasyon ngayon sa EDSA White Plains. Pakita natin, RH-TV, ayun. Moving naman may portion ng kalsada na moving. Kaya lang napakabagal niyan. Yung moving kasi yung MRT. Yung MRT yung gumagalaw, yun yung nakikita mo. may isang lane dito sa may bandang kaliwa natin. Yan yung isang lane lang na tapos sa kabila rin meron. Oo. Pero still kasi, sa isang lane na yan, EDSA is like how many lanes, di ba? Madami. 4. So, sinarado mo yung 3, isa na lang. So what do you expect? Talagang katakot-takot na traffic nga naman, 'di ba? So siguro declare nyo na lang sa inyong mga sarili na today is a non-working holiday for all of you. Kasi talagang explain nyo na lang sa mga boss nyo na talagang malilate kayo sa trabaho, hindi kayo makakapasok today, 'di ba? Imposible, tinan mo naman sa kapal ng dami ng mga tao diyan, 'di ba? Imbudo, yan yung tinatawag na imbudo talaga. Kung hindi magbibigayin yung mga motorista dyan, wala. Hindi uusad. At ang balita ay, pero chismis lang naman to, ay wala pa tayong nakukuhang impormasyon kung hanggang anong oras itong movement na to, itong nangyayari na to. At meron din tayong mga nasasagap na chika, pero unverified pa rin naman po, just to be clear, na meron daw mga planong mga paparating, di ba? Na sasama pa galing sa mga probinsya na malapit dito sa Metro Manila. So, sa report ni Val kanina, dun sa press con ni Police Colonel Co, ang tagapagsalita ng PNP, ay tinanong natin kung may mga in-expect pa ba ang PNP kasi ito nagulat na sila. Dapat medyo high alert na sila ngayon, di ba? Baka may mga paparating pa. Yun nga yung nabanggit yata kanina na meron ng mga pulis din na i-deploy dun sa mga entry points sa Metro Manila. Anyways, magtanong muna tayo, partner, ng kanyang insight kaugnay dito sa surprise rally na ito, si Professor Froilan Calilong, isa hong political analyst. Prof. Froilan, magandang hapon ho. Si Yuel po ito together with Karen Oyong sa DZRH. Magandang hapon po, Prof. Froilan. Yes, good afternoon, Sir Yuel, and good afternoon, Ms. Karen. Thank you for having me here in your show. Opo, unahin na po namin, ano ho ang inyong pananaw dito sa surprise rally na ito na isinagawa ng religious sect na Iglesia ni Cristo? Well, basically, something na hindi talaga na-expect. I think many of our authorities were also caught off guard, regarding this rally. Biglaan lang talaga, walang prior announcements. We just saw a flock of people going there already in EDSA. Of course, this is led by the INC block, technically. Pero alam naman natin, may tinatawag tayo na critical mass, lalo na pagdating sa mga uprisings, sa mga kilos protesta, sa mga rallies na ganito. Kumisan talagang kinakailangan lang ng isang triggering factor, and then from there makikita natin na biglaan nang dadami yung tao, and then before you know it, magkakaroon ng malakihang pagbabago, na nangyari naman sa ating kasaysayan in many different instances, pero mahalaga kasi na tignan natin dito that I think the root cause of this mass gathering right now is the implication of the filing of charges dito kay Senator Dante Marcoleta, particularly plunder case, and alam naman natin that Senator Dante Marcoleta is a member of the Iglesia ni Cristo, and on the other side kasi the Iglesia is actually trying to amplify on the notion din naman that they are against corruption, and that Senator Dante Marcoleta is the one really taking the charge and taking the lead in fighting corruption. All of a sudden he is the one being silenced right now by weaponizing the law against him, or using the law, particularly filing charges against him so that he can be removed from the Senate, So medyo sa akin po kasi the people can only take as much, at meron laging hangganan, lalong-lalo na kapag arbitrariness na, one-sided
mandate, no, at saka yung tinatawag nating weaponization of state-run institutions and resources, talagang meron talagang tipping point yan, ano. And I think right now we're seeing that basically. Mas nakakabahala rito kapag may mga umanib, no, na mga puwersa, no, na merong similar na interest, no, primarily. And especially if these people will be coming from far-flung areas, provinces, alam naman natin, ano, pwede talagang madagdagan pa itong nangyayari ngayon na mass uprising. Okay. So, pero Prof, nakita naman natin, point is well taken. INC can mobilize its members and sabi nyo nga po, and some other supporters, ano po. Pero ang sabi po ng kapulisan, nagulat sila, walang permit, wala pong pasabi, ano. So, will this be a precedent? And is this also a sign na yung INC ay kumbaga hindi nila nirespeto yung proper protocol, yung the way we should siguro ask the PNP for or the local government for a permit if we're going to do this mass action. Kasi obviously hindi na po natin madideny, napakarami po talaga naman ang naperwisyo sa bulagaan pong kilos protesta na ito. Ano naman po yung take nyo po dito? Dahil kung ito po ay isang religious group, di po ba dapat ay sila ang mangunguna po sa pagsunod sa batas, sa regulasyon, sa mga panuntunan, Professor? Well, tama naman po yan, ano. I totally agree with that, ano. However, I think the position of INC here is this, no. Kung sakali ba na sila ay hihingi ng permit at maglo-launch sila ng isang malawakang rally kagaya nga nito, no, will they be allowed? Will they be given at least yung relative permission, ano, needed for them to conduct this movement, when in fact alam or magiging maliwanag kasi ron sa hihingi mong permit, no, kung ano ba yung kadahilanan, bakit ka magrarally, because you cannot stage a rally without a rationale behind it or without any compelling reason, right? And so if ever ba ilalagay nila ron yung reason nila, it's because of the ombudsman's actions, or it's because of what the government is doing to cover up and misdirect the proceedings of the flood control and just focus on the impeachment, will they be allowed? No, that's the question there, no. And I think what they're really trying to show here is that it's a matter of spontaneity, no, na hindi kinakailangan ng plano, kinakailangan lang merong maayos na mensahe, kinakailangan lang klaro yung direction at kung ano yung gustong patungkulan ng kanilang ginagawa na mass action, and people will be coming, you know. So yeah, I fully understand, no, talagang merong talagang malawakang implication, marami talagang abalan, antala, pero yun nga, medyo I think they took it into consideration that if they will be asking for permission, more or less it will be denied, because ito kasi yung nangyayari ngayon, ano, at sana maintindihan din ng ating mga taga-subaybay na yung state instrumentalities, no, yung tinatawag nating makinarya ng pamahalaan and the state apparatus is actually being used against, you know, against the very people that they are supposed to be serving, and that it's always geared towards what is politically convenient to the ruling administration, which is not supposed to be the case, no. Kaya nga kapag paulit-ulit na itong nangyayari, 'di ba? Nagkakaroon talaga ng binabanggit ko nga kanina, yung parang tipping point na kinakailangan na talagang medyo marendahan din itong gobyerno, particularly the ombudsman, ano, kasi hindi lang naman ito about Senator Dante Marcoleta, no. I think it's also about his pronouncements of making the former Secretary of DPWH a state witness to the flood control scandal, no. How could you make somebody a state witness if we have yet to prove that he is not one of the most guilty, no? So things like this, ano, idagdag pa natin yung
kay Senator Joel Villanueva na dati sinasabi niya na hinog na yung kaso, ngayon all of a sudden nung lumipat at na nasa majority na, kakailanganin pa raw ng mas maraming investigation. So I mean, this flip-flopping occurrences or incidents on the part of the ombudsman really renders yung pagkakaroon ng tinatawag nating public doubt. No? And this is very alarming because when you are the ombudsman, there's really no room for errors. No, everything should actually be based on facts and evidences because you're trying to uphold the law. And if this is the case, then I think the public really will be a bit dismayed over how the ombudsman is running the affairs, especially in his department. Panghuli na lamang po, Prof, on my end. Tingin niyo po, kasi malinaw yung gustong ipahatid dito ng Iglesia ni Cristo, natutol sila dun sa kaso, ihahaing kaso labang kay Senator Rodante Marcoleta ng Ombudsman. Tingin niyo po, makakaapekto itong ginawang surprise rally ng INC sa magiging desisyon ng Ombudsman na pagsasampa ng kaso? Medyo mahirap ito para sa ombudsman. Actually, is in a very precarious situation. That's a very good question, because if he actually changes his position, then it only means to show na talagang arbitrary yung kanyang decision, na talagang it was a knee-jerk reaction, hindi talaga pinag-isipan, medyo kulang maaari dun sa ebidensya. Anong justification ang gagawin niya para iurong ito? No? Ngayon, kung itutuloy naman niya at ngayon nakita na niya yung show of force ng ating mga kapatid sa iglesia, medyo may hirapan din siya kung ito ay itutuloy niya. Baka magdulot ito ng mas malaking kaguluhan na syempre medyo hindi rin na masasang-ayunan ng ating Pangulo. No? So medyo he is in a quite precarious and quite dangerous situation at the moment. Another thing, kapag inamin niya na may pagkakamali siya dun sa naging desisyon, maaring it will also open the floodgates to doubts concerning the other arrests that were made. No? Na maaring yung mga ibang aresto na ginawa nila before, maaring i-reopen at maaring tignan din kung valid ba, may sapat bang ebidensya before they filed it, because yun nga, sa opisina nila nang galing sa ombudsman. So I think there should be a lot of reassessment that he needs to, or recalibration that he needs to come up with a good decision at this point. Mm-hmm. And on my end, Prof. Roylan Calilong, sir, do you think, nakikita niyo po ba, ang dami kasing mga issues, may init na issues, and it is very divisive sa ating bansa, So may mga upcoming issues like the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, which is paminsan nako-connect po natin sa mga nangyayari din po sa ating mga mambabatas at sa mga kaso na naisasampa rin po sa kanila. Yan po ang kanilang laging sinasabi o kiniklaim po. Do you still see another possible mobilization, mga malalaking pagkilos protesta? Mas malaki ba? Mas magiging mas sabihin na natin, mas maperwisyo? Kasi 'di ba kung hindi ka nakapagperwisyo, walang impact. Ika nga, aminin po natin 'yan, 'di ba? In the first place, bakit ka gagawa ng mga ganitong klaseng mga kumbaga mobilization kung wala naman pong impact o walang epekto, di po ba? So in the coming weeks or months leading to all of these issues, do you still see marami pa po tayong mga ganitong mawi-witness na mga pagkilos, Professor? Well, it will depend on many factors. No, number one, on how the government will basically react on it. The administration will be reacting into it. No, how the forces that are in support of them and their agenda will also try to navigate this particular scenario at the moment. Now, as to the question, magkakaroon po ba ng mga kahalintulad na kilos protesta? Maaari pong hindi po natin isinasaalang-alang, isinasa isang tabi yan. Maaari po talaga mangyari yan. Pero it will all be contingent on how the government is actually doing their thing. No? Remember na ito naman pong actions na to na ginagawa ng iglesia ngayon is primarily conditioned by what they feel is an arbitrary decision on the part of the government. I mean, maraming problema ang bayan natin. Inflation, sobrang taas ng bilihin, got issues, employment problem, we're in a crisis, ang laki ng foreign debt natin, pero nagpupunta
pupunta po ba tayo dito sa EDSA para puntusan ito at ito ay punahin? Maaaring hindi, no? Pero kasi iba yung issue kapag medyo yung tinatawag nating immediate and apparent, no? If it's a very obvious attempt to really, bend or overrule the law, then I think our people will not be parang sidelined, and they will try to find ways on how they could help. Ayoko pong gamitin yung term na perwisyon, no, kasi para sa akin ang mga kilos na ganito pagpapakita po talaga ng ating sentimiento na hindi natin nagugustuhan yung palakad at yung paraan ng kung paano tayo ay pinapamunuan. At kung meron man po siguro dito na maaring natutuwa sa nangyayari sa atin, maaring ito po yung talagang nakikinabang sa katiwalian. Pero kung ikaw, ordinaryong Pilipino ka, nararanasan mo yung hirap araw-araw at nakikita mo kung paano tayo pinanganakawan, I think itong mga kilos protesta na to, no, ito ay pagpapahayag ng sentimiento ng isang bayan na medyo nauuhaw na talaga sa hustisya at sawa na dun sa tinatawag nating selective accountability. Yun lamang po. Nabuhay po. Okay, maraming salamat po, Prof. Very well said po sa lahat ng mga naging fruitful yung ating talakayan po ngayong hapon. Thank you very much, Prof. Thank you, Prof. Salamat po at mabuhay po kayo. Ating pong ating political analyst, Professor Froilan Calilong. Oras po natin 1:53 ng hapon. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa research. Match sa entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Samahan niyo DZRH Special Coverage. Ang bilis ho ng oras, meron na lamang tayong 4 na minuto bago ho mag-alas 2 ng hapon. At baka meron kang pasasalamatan, partner, sa mga
reporters natin na mula kanina umaga. Ay, oo kahit yung mga naman. panggabi, nag-duty. Yung mga... Ngayong umaga. Sino bang mga naka-duty kagabi pa na walang tulog? Meron tayong piloto na ginising natin, tsaka si 27, si Noche Cacas. Ayun. So, salamat ha sa inyong pagtuto kasi Noche Cacas na hindi ko lang kung nasa Mindiola pa siya ngayon. Kasama yung mga kapulisan doon at nakabantay para hindi naman kumbaga ma-overrun ang papuntang Malacanang. Si Edwin Duque na nasa EDSA flyover, doon siya naka-assign. Thank you, Edwin. Si Tina Nolasco, dyan naman po sa Ermita and Recto area sa lungsod ng Maynila, at si Liwasan Bonifacio, at si Giselle Ricafort sa may EDSA Monument. Ayan. At tuloy-tuloy pa rin ho ang ating pagbabalita, paghahatid ho ng sitwasyon. Siyempre, unang-una yung traffic, kung kasama yan sa mga babantayan natin, para naman sa mga kapwa natin motorista na dumadaan sa may mga lakad ngayon na importante, makadaan na sa mga alternatibong Ang ano ko lang sana, kung may ambulansya, may mga emergency, health emergency, may mga sasakyan po na kailangang maghatid sa mga ospital, padaanin nyo na po. Unahin nyo na po kasi baka nag-aagaw buhay na po ang sakay niyan. At syempre sa mga kababayan po natin na naipit pa rin po dyan sa lansangan, siguro hindi na natin pwedeng sabihin konting pasensya kung ilang oras na sila nandun. Kahit ako pag naipit ako talagang oo nga So, ang hirap mag-control ng emosyon. Ang masasabi ko lang ngayon, naiintindihan po namin kung ano po ang inyong nararamdaman, pero dahil nga po kasama sa ating trabaho ang magpahayag, dahil mamamahayag po tayo, kailangan din natin pong i-report kung ano yung mga nangyayari dyan. At muli po, maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasama mula ho kaninang alas 12 ng tanghali, at tuloy-tuloy pa rin ho ang ating pagbabalita at pagbabantay. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Miss Karen Oyong. Susunod na po ang programang Rapido, Hataw, Balita. Ang oras natin 2 minuto bago mag alas 2 ng hapon. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.